Kung ang isang bansa ay ilang dekada nang binubugbog ng mabibigat na parusa pero hindi pa rin bumibigay, ang pinakanakakatakot na tanong na dapat nating itanong ay hindi gaano ba kalakas ang Iran, kundi saan ba nagkukulang at bakit parang display lang ang mga parusang ito. Bilang isang feeling behavioral economist, tinitingnan ko ang mga sistema ng insentibo at kung paano dumidiskarte ang mga tao at institusyon sa gitna ng matinding pressure. Sa unang tingin, parang imposible na buhay pa ang Iran. Pinutol na sila sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Pero ang ekonomiya nila heto't nakatayo pa rin. Paano nangyari yun? Ang sagot ay nakatago sa isang magulong web ng pag-adjust, mga aninong merkado at ang hindi mapipigilang pagdanais ng isang sistemang mabuhay kahit wala nang makain. Ang pag-intindi sa mekanismong ito ay hindi lang pampatalino sa school. Isa itong mahalagang aral sa tibay ng ekonomiya at sa limitasyon ng mga bansang nagmamalakas. Para sa ating mga Pilipino, ang kuwentong ito ay hindi lang basta chismis mula sa malayong gitnang silangan. Sa tuwing hinihigpitan ang mga parusa sa Iran, nagkakainitan sa Strait of Hormuz, napapalayo ang ruta ng mga barkong may dalang langis, at siyempre, nagmamahal ang insurance sa dagat. Ano ang epekto nito? Ang presyo ng gasolina sa mga kalsada ng Manila, Cebu at Davao ay unti-unting umaakyat na parang pangarap. Ito ang tinatawag nating geopolitical risk premium sa mga sosyal na usapang macrofinance. Ang isang giyera sa ekonomiya na nangyayari libu-libong milya, ang layo ay direktang bumabagsak sa butas na bulsa ng mga ordinaryong Pinoy. Ang bawat kibot ng patakaran sa Washington o Tehran ay nagre-resulta sa pagbabago ng pamasahe sa jeepney at presyo ng bilihin sa ating mga palengke. Ang pag-aaral kung paano nakakalusot ang Iran sa mga parusa ay nagbibigay sa atin ng malinaw na larawan kung paano tayo pinaglalaruan ng mga tago at makapangyarihang puwersa ng global trade na direktang sumasagasa sa ating daily life. Ang Iran ay pinatawan ng matitinding parusa ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nitong feeling bida sa kanluran. Pinagbawalan silang magbenta ng langis, sinipa sa napakaraming international finance channels gaya ng SWIFT. Ang pera nila ay naging parang papel na lang sa sobrang devaluasyon, sky high ang inflation, at ngangi ang mga negosyo nila sa pag-angkat ng bagong teknolohiya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang ekonomiya ng Iran ay hindi naglaho na parang bula. Oo, bugbog sarado na ito, depektibo at hirap na hirap sa maraming bagay, pero hindi pa rin ito tinitigok. At ang mismong kalokohang ito ang dahilan kung bakit napakahalagang busisiin ang sitwasyong ito. Sa behavioral economics, pinag-aaralan natin kung paano nag-iiba ang ugali kapag binabago ang rules. Kapag sinarado mo ang main door, hindi naman titigil ang mga tao sa paglabas, maghahanap sila ng bintana o kaya ay gigibain ang pader. Ganyan na ganyan ang nangyari sa macroeconomy ng bansang ito. Kaya bakit humihinga pa rin ang ekonomiyang akala mo matagal ng tigok? Ang sagot ay hindi dahil sa milagro, huwag tayong maglokohan. Walang magic na nagaganap dito. Ang totoo, bunga lang to ng matinding diskarte. Sandamakmak na reserba ng langis, mga kapitbahay na konsentidor, talamak na black market, mga middlemen na parang ninja, at ang gobyernong mahilig makisawsaw sa lahat. Kapag pinigilan ng mga legal na paraan, diyan napapasok ang mga under-the-table na diskarte para punan ang pagkukulang. Natural na reaksyon lang to ng isang sistemang ayaw pang mamatay. Nag-mutate na ang ekonomiya nila para lang mabuhay sa isang toxic na kapaligiran. Hindi na tumaayos tingnan pero gumagana pa rin kahit paano. Sa madaling salita, binabago lang ng mga parusa ang ruta ng pera pero hindi nito kayang patigilin ang agos ng tuluyan. Ang mga parusa ay hindi parang switch ng ilaw na isang pikit mo lang ay patay na agad. Hindi nito kayang gawing ghost town ang isang buong bansa sa loob lang ng isang gabi. Mas parang unti-unti itong pagsakal sa leeg ng ekonomiya hanggang sa mamula. Tuloy pa rin ang ikot ng mundo, pero pagong ang bilis, ginto ang presyo, delikado ang bawat galaw, at puro palpak ang sistema. Hindi na normal ang takbo ng Iran
pero sanay na silang mamuhay sa gitna ng kaguluhan. Sa mga sosyal na libro, tawag dito ay structural adaptation to chronic stress. Pero sa atin, sanayan lang yan. Ang mga negosyo at tao ay napilitang mag-adjust ng kanilang mga pangarap at galawan. Yung mga dating bawal o nakakatakot gawin, ngayon ay naging bahagi na ng kanilang daily routine. Ang ganitong pag-angkop ay patunay na ang mga parusa ay isang mahabang proseso ng pagpapahirap, hindi isang instant na katapusan. Para mas lalong magets, isipin mo na lang ang isang tipikal na pamilyang Pinoy. Kapag biglang naghirap ang isang pamilya, hindi naman sila basta-basta naglalaho na parang bula. Ang gagawin nila, mag-iiba ng diskarte, magtitipid sa ulam, bibili ng mumurahing brand, uutang sa Bombay, maghahanap ng kung ano-anong racket at lilipat sa mga produktong divisoria level. Sa pambansang antas, ganyan-ganyan ang ginagawa ng Iran. Nagbebenta sila ng langis sa mga pasikot-sikot na daan, gumagamit ng mga middleman na parang mga fixer, nakikipag-deal gamit ang kung ano-anong pera maliban sa dolyar, nagbabarter, umaasa sa mga tropang bansa, at tinitiis ang mahal na bayad sa transaksyon para lang hindi mamatay sa gutom. Ang ganitong diskarte ay galing sa instinct ng tao na mabuhay, isang konsepto na paborito ng mga mahilig sa behavioral economics. Ang langis ang nagsisilbing baga ng ekonomiya ng Iran. At dito natin makikita ang matinding pagbabago sa kanilang laro. Hindi na kailangan ng Iran na ibenta ang kanilang langis ng lantaran sa buong mundo para lang hindi malunod. Kailangan lang nilang makalusot ng sapat na dami sa mga ninja roots at may oxygen pa rin ang ekonomiya nila para huminga. Ang langis ng Iran ay ibinebenta ng may malaking discount, parang sale sa mall. Dumadaan ito sa mga barkong kunwari ay hindi kanila pinapalitan ang mga papel, binabago ang destinasyon o direktang ibinibigay sa mga mamimili na handang makipagpatintero sa panganib kapalit ng murang presyo. Ito ang tinatawag nating paggawa ng shadow market. Kapag sinarhan ang formal na tindahan, lalong gaganahan ng mga tao na gumawa ng aninong palengke, lalo na para sa isang bagay na kailangan ng mundo gaya ng langis. Dito tayo dapat kabahan, mga marites ng ekonomiya. Kung itong langis ng Iran ay patuloy na rumarampa ng patago sa world market gamit ang kanilang mga ninja routes, baka hindi pa tayo tuluyang mabaon sa utang dahil sa presyo ng petrolyo. Buhay pa ang supply, kahit nagtataguan sila ng feelings. Pero kapag itong mga nagmamarunong na pulis ng mundo ay naghigpit ng todo kapag hinuli ang mga barko, nag-skyrocket ang insurance premiums at nagkandaleche-leche ang mga ruta ng barko, good luck na lang sa wallet nyo dahil bibilis ang pag-akyat ng presyo. Dahil ang Pilipinas ay tagasalo lang ng supply ng enerhiya mula sa labas, ang gulo sa Middle East ay hindi lang pang international news page. Direkta itong saksak sa pamasahe ng jeep, bill sa kuryente, presyo ng galunggong, bigas, gasto sa transportasyon at sa kabuuang budget ng bawat pamilyang Pilipino na pilit nagkakasya. Ang inflation natin ay nakakabet sa drama ng geopolitics nila. Gagana lang naman ang mga sanctions na yan kung halos buong mundo ay sabay-sabay na magsasara ng pinto. Pero spoiler alert, hindi ganoon ang realidad. Hindi ito classroom na may isang teacher na sinusunod ng lahat ng sip-sip na estudyante. Ang world market ay pinapatakbo ng me first attitude at kanya-kanyang pansariling interes. May mga bansang uhaw na uhaw sa murang langis para lang masabing may growth sila. May mga kumpanyang handang makipagpatintero sa batas kapalit ng dambuhalang kita. At syempre hindi mawawala ang mga middleman na yumayaman ng husto sa mga madidilim na sulok ng mga pagbabawal na ito. Kaya dahil sa mga butas na ito na dala ng kasakiman at pangangailangan, nawawalan man ng bilyon-bilyon ang Iran, ang kanilang cash flow ay hindi kailanman tuluyang nakakandado. Ito ang sampal sa mukha ng mga unilateral o multilateral sanctions sa mundong marami ng bida. Bukod sa kanilang ninja moves sa pagbebenta ng langis, may isa pang matibay na poste ang Iran, ang kanilang dambuhalang internal market. May mahigit 2 milyong tao silang kailangang kumain, gumala, bumili at magbenta, mag-ayos ng bahay, gumamit ng kuryente, magpa-check up at mag-aral araw-araw. Ang isang ekonomiya na may ganyang karaming tao ay hindi basta-basta maglalaho sa mapa dahil lang unfriended sila ng financial system ng kanluran.
Itong internal demand na ito ang nagpapatakbo ng sarili nilang makina. Tuloy ang bentahan ng mga tao sa isa't isa. Ang mga maliliit na negosyo ay master sa diskarte para mabuhay, bukas ang mga lokal na palengke at ang gobyerno nila ay patuloy na nagkakalat ng pera sa loob ng bansa. Maaring naghihirap ang kabuuang ekonomiya. Pero ang pang-araw-araw na microeconomic heartbeat nila ay patuloy na tumitibok kahit hinihingal na. Isipin mo na lang ang isang palengke sa Maynila pagkatapos ng isang napakalakas na bagyo. Ang mga sosyal na supermarket at mall ay malamang sarado dahil walang kuryente. Asahan mo nang wala ring imported na produkto. Ang presyo ng mga bilihin, siguradong pangmayaman na. Pero sa kabila ng lahat ng kalat, ang mga tindera ay maglalatag pa rin ng paninda sa bangketa, ang mga mamimili ay wagas pa rin makikipagtawaran, ang mga motor at tricycle ay hataw pa rin sa pagde-deliver at ang mga karinderya ay tuloy ang luto. Ganyan din ang eksena sa Iran. Hindi na sila makulay at aesthetic ayon sa standards ng normal na globalisasyon, pero ang lipunan mismo ay nakakahanap ng sariling paraan para hindi mamatay sa gutom. Ang informal economy ang nagsisilbing una na sumasalo sa kanila sa tuwing babagsak ang formal na ekonomiya, isang classic na halimbawa ng pag-angkop ng tao habang ginigipit ng mundo. Dahil hindi na sila pinapansin ng mga taga-kanluran, natural lang na sa mga kapitbahay na lang kumapit ang Iran, Iraq, Turkey, UAE, Afghanistan, Central Asia, China at Russia. Ang mga kalakal ay dadaan sa mga middlemen sa mga bansang ito na kunwari ay walang kinalaman. Ang mga bayaran ay idadaan sa mga tagong channel na parang magic at hindi opisyal. Gagamit ang mga negosyo ng mga shell company o mga kumpanyang pang-front lang para magmukhang legit sa ibang bansa. Ang ganitong diskarte ay nagpapamahal sa gastos ng negosyo, nagpapalala ng korupsyon, at sumisira sa efficiency ng ekonomiya. Pero muli, hindi ibig sabihin yan ay paralisado na ang ekonomiya nila. Imbes na dumaan sa malalapad na highway ng world trade, mas pinili ng Iran na makipagsiksikan sa mga eskinita at madidilim na kalsada ng rehiyon para lang makarating sa pupuntahan. May isang golden rule sa ekonomiya ng mga parusa. Habang tumatagal ang parusa, mas nagiging pro ang bansa sa pag-iwas dito. Noong una, na culture shock ang Iran sa tindi ng epekto. Pero pagkalipas ng maraming taon, nakabuo na sila ng buong ecosystem ng pagtakas. Nandiyan ang mga middleman na negosyante, mga bangkong hindi nagpapakita, mga kumpanya ng transportasyon na walang malinaw na mukha, mga underground na palitan ng pera, mga ruta ng smuggling, at mga koneksyong pampolitika na gumagalaw sa dilim. Kung magpapataw man ng bagong parusa ngayon, hindi na ito tatama sa isang inosenteng ekonomiya, kundi sa isang ekonomiyang sanay na sanay ng mag-ninja moves sa dilim. Ang galing nila sa pag-iwas ay naging parang master's degree na sa kanila. Ang isa pang dahilan kung bakit buhay pa ang Iran ay dahil hawak ng gobyerno sa leeg ang lahat ng mahalagang yaman ng bansa. Kontrolado ng gobyerno ang langis, kuryente, ayuda, palitan ng pera, pati ang pag-import ng mga gamit at mga negosyong pag-aari ng Estado. Kapag may krisis, may power ang gobyerno na ibuhos ang lahat ng resources sa militar, pagkain at seguridad. Basta ligtas ang gobyerno, okay na. Ang ganitong command economy sa gitna ng krisis ay hindi naman para yumaman ang mga tao. Hindi nito pinapaunlad ang bansa. Pero nakakatulong itong hindi sila tuluyang mamatay. Sinisiguro nito na hindi babagsak ang mga poste ng gobyerno kahit na ang kapalit nito ay ang pagdurusa ng mga ordinaryong mamamayan. Linawin natin ang isang mahalagang bagay. Hindi kailangang maging asensado ang Iran para lang mabuhay. Kailangan lang nilang hindi tuluyang bumagsak. Ito ang malaking pinagkaiba ng resilience sa prosperity. Ang hindi pagbagsak ay hindi katumbas ng tagumpay. Para itong pasyenteng matagal nang nakaratay sa ospital at naka-life support, buhay pa pero walang matinong tao ang magsasabing malusog ang pasyenteng iyon. Ang ekonomiya ng Iran ay may malalang sakit. Humihinga lang sila dahil sa mga kung ano-anong diskarte, pero ang kalidad ng buhay at ang tsansang umunlad sa hinaharap ay wala na. Pinagpalit na nila ang tunay na pagunlad para lang sa bare minimum na kaligtasan.
Hindi nga nag-collapse ang gobyerno pero yung mga ordinaryong mamamayan naman ang ginagawang sacrificial lamb sa araw-araw. Good luck na lang sa kanila habang nakikipagpatintero sa presyo ng bilihin at inflation na parang rocket sa bilis tumaas habang yung pera nila ay nagiging wallpaper na lang sa sobrang baba ng value. Isama mo pa yung pahirapang paghahanap ng gamot at tech plus yung mga kabataang ang tanging bright future ay ang mangarap na makaalis sa sariling bansa. Hindi naman parang bomba na sumabog agad ang ekonomiya nila. Para lang itong bahay na unti-unting binabaklas sa mga hollow blocks nakatayo pa rin kunwari pero puro bitak, tabingi at parang impyerno ng tirhan. Yung sinasabi nilang macroeconomic survival ay disguise lang pala para sa microeconomic na pagdurusa ng mga tao. Relate na relate tayong mga Pinoy sa ganitong script, di ba? Sa papel at PowerPoint, ang ganda-ganda ng GDP growth, parang ang yaman na natin. Pero kapag hinarap mo na yung presyo ng bigas, gasolina, kuryente, at pamasahe na mas mabilis pa sa sahod mong dumaan lang sa palad mo, doon mo mararamdaman na baon ka pa rin sa hirap. Kaya kapag narinig nyo sa balita na nakaligtas ang Iran sa sanctions, huwag tayong pauto na parang walang nangyayari. Pwedeng buhay na buhay ang ekonomiya sa mga official reports at drawing na statistics, pero yung totoong buhay ng tao. Yung pambili ng disenteng pagkain at pag-aaral ay unti-unti nang nilalamon ng sistema araw-araw. Ang layo ng kwento ng macro data sa realidad na nararanasan sa kalsada, kapag hinarangan ng main road, asahan mong maglalabasan ang mga diskarte sa eskinita. Dito na pumapasok ang black market ng dolyar, mga palusot na ruta ng smuggling at mga bayarang hindi dumadaan sa bangko, lahat ng bawal nagiging normal. Ito ang mismong dahilan kung bakit hindi basta-basta matitibag ang Iran. Hindi kasi sa mga formal na bangko o legal na kontrata nakatago ang pera nila. Nakabaon ito sa mga madidilim, tago at ninja moves na network na mahirap habulin ng kahit sinong pulis pandaigdig. Isang ekonomiya itong tumatakbo sa ilalim ng radar, malayo sa mapanuring mata ng mundo. Pero yung ganyang diskarte rin ang dahilan kung bakit sila na-trap sa isang cycle na walang katapusan. Dahil sanay na silang mamuhay sa ilalim ng sanctions, nakalimutan na ng ekonomiya nila kung paano maging normal. Ang mga negosyo, napag-iwanan na ng panahon at tech. Ang mga investor, takot pang pumasok dahil baka masunog lang ang pera nila. Yung mga kabataan, nga pa rin dahil walang matinong trabaho. Gaya ng sabi natin, hindi nga patay ang Iran, pero parang gulay naman na hindi makatayo o makaasenso. Isang mahabang survival mode na naging lifestyle na nila at pustahan tayo, hindi yan matatawag na economic success. Yung pag-adapt nila, naging bitag lang na pumipigil sa kanila na totoong umunlad. Kapag ang lala na ng krisis pero ginawa mo na itong personality sa araw-araw, syempre mag-a-adjust ang lifestyle ng mga tao. Para hindi maging tissue paper ang ipon nila, nagho-hoard sila ng ginto, nagtatago ng dolyar, bumibili ng lupa, rumaraket kahit saan, umaasa sa padala ng kamag-anak sa abroad, nagdidildil ng asin, naghahanap ng mumurahing dupe, at ayaw humawak ng sariling pera nila na wala ng silbi. Sa madaling salita, hindi lang gobyerno at mga intelektual na polisiya nila ang nagdadala sa Iran, kundi ang milyon-milyong desisyon ng mga taong pilit na kumakapit sa patalim para lang hindi mamatay sa gutom. Ang pambansang pagtitiis at pagiging resilient kuno ay ginawa na nilang special at makapangyarihang version ng economic capital. Gets na gets nating mga Pinoy ang ganitong level ng diskarte para lang hindi mabaon sa hukay. Master na natin kung paano mabuhay sa pinagtagpi-tagping sweldo, remittance ni Tito na OFW, benta sa sari-sari store, pag-uukay at pag-live selling, utang sa 5,006 o sa kooperatiba, at pagiging alipin ng trabaho kahit Sabado at Linggo. Ang Iran ay may ganito ring mga layer ng proteksyon sa buong bansa nila. Walang matino o sapat sa mga racket na ito. Pero kapag pinagsama-sama, nagmumukha itong safety net na pumipigil sa ekonomiya nilang tuluyang sumubsob sa lupa. Ito ang tinatawag na power of diversification ng paghihirap, mapapamilya man o buong bansa. Ang main goal ng mga sanctions ay i-ghost at i-block ang Iran sa world financial system na hawak ng Amerika at ng kanilang precious na US dollar. Pero kapag pilit mong nilayas ang isang bansa sa USD, mapipilitan silang maging creative.
gagamit ng kung ano-anong pera sa kapitbahay, babalik sa panahon ng barter, ginto ang pambayad, bitbit ang sako-sakong cash, at aasa sa mga middleman na taga-ibang bansa. Ang mga paraang ito ay siyempre flop, sobrang mahal dahil sa taga na transaction fees at delikado pa. Pero ang bottom line, kahit papano ay gumagana pa rin ang mga ito. Patunay lang ito na kahit gaano kabida ang US dollar, hindi ito magic wand na kayang maglaho ng isang buong ekonomiya sa isang snap lang. Dahil sa mga sanctions, napilitan ang Iran na mag-DIY ng sariling industriya dahil wala silang choice o kaya naman ay humanap ng mga mumurahing supplier galing China, Russia at iba pang mga bansang ka-vibes nila. Sa ganitong setup, asahan mong expectation versus reality ang kalidad kumpara sa gawang kanluran at ang technology nila ay parang galing pa sa panahon ng kopong-kopong pero sapat na yan para hindi tuluyang tumigil ang ikot ng mundo nila. Ito ang logic na kung walang branded, pwede na ang Class A o kahit anong sapat na. Ang bansang na-isolate ay hindi naman biglang hihinto sa paggawa. Ang totoo, lilipat lang sila sa mode na putyu-putyu ang gawa at mababa ang kalidad. Dahil bawal silang bumili ng bagong ride dahil sa mga parusa, tiis ganda sila sa pag-overhaul ng mga kakarag-karag na sasakyan hanggang sa magunaw ang mundo. Kapag hindi maka-import ng legit na piyesa para sa kanilang mga makinarya, gagawa sila ng sariling bersyon na pwede na yan basta pasok sa standard ng pagiging sapat. No access sa high-end software ng West? No problem. Gagawa sila ng sariling version o dadaan sa kung ano-anong shortcut para lang makakuha ng mga pirated na kopya. Ganyan tumatakbo ang buong ekonomiya ng Iran. Isang higanteng diskarte system na puro tagpi-tagpi, puno ng pagtitiis at umaasa sa kung anong mabilisang imbensyon para lang hindi tumirik. Ekonomiyang pinagdugtong lang ng duct tape at alambre pangit tignan, walang kasiguruhan sa future pero himalang hindi pa rin tuluyang nagkakawatak-watak hanggang ngayon. So, ang tanong ng bayan, flop ba ang mga parusa? Hindi ito yes or no lang. Depende kasi yan kung ano ba talaga ang trip nilang mangyari sa simula pa lang. Kung ang goal ng mga parusa ay pahirapan lang ang buhay ng Iran, i-block ang mga foreign investor, ipagkait ang makabagong tech, at baratin ang presyo ng langis nila sa world market, di congrats! Masasabi nating tagumpay ang plano. Pero kung ang pangarap nila ay tuluyang mapatumba ang ekonomiya ng Iran o mapaluhod ang gobyerno nila para sumuko agad, well, mukhang epic fail ang mga parusa sa part na yan. Iba ang pambansang ekonomiya sa bank account mong laging zero ang balance. Kapag pinasara ang bank account, game over na ang lahat ng financial activity ng taong yan agad-agad. Pero ang bansa ay parang isang buhay na organismo. May lupa, milyon-milyong tao, mga produktong pwedeng i-barter, mga border na pwedeng lusutan, likas na yaman, sariling palengke, mga secret connections sa ibang bansa, at may sariling batas sa loob ng bakuran nila. Kapag na-corner ang isang bansa, hindi yan basta maglalaho na parang bula. Nag-iiba lang yan ng anyo at nag-mutate. Gagawa at gagawa yan ng paraan para gumalaw kahit mga hulugan pa itong maging mas pangit at mas brutal na version ng sarili nito. Para sa ating mga nasa Pilipinas, hindi lang naman tungkol sa kung effective ba ang parusa ng Amerika sa Iran ang issue na to. Ang real talk na tanong para sa atin ay gaano kabilis mabubutas ang pitaka nating mga Pinoy dahil sa gulo sa kabilang panig ng mundo. Kapag sinakal ang Iran at nahirapan silang mag-export ng langis, nagpapanik ang world market dahil baka maubusan ng stock. At dahil dyan, sky-high agad ang presyo ng langis sa world market. Kapag nagmahal ang langis, kawawa ang Philippine peso, nagmamahal ang mga imported na produkto, tumataas ang gasto sa transportasyon at sa huli, pati presyo ng pagkain ay lulutang sa mahal. Pag sumipa ang inflation dahil sa ginto ang presyo ng langis, good luck na lang sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung maibaba pa nila ang interest rates. Simple lang, ang mga lokal na negosyo ay nganga muna sa pangungutang ng puhunan dahil sa taas ng interes. Kaya wag nang umasang may bagong trabaho o expansion na magaganap. At syempre, sino pa ba ang taya kundi ang kawawang Pinoy maghanda ng butasin ng bulsa para sa mahal na krudo, kuryenteng pangmayaman ng presyo at grocery na parang ginto ang bawat piraso.
Hindi mo kailangang mag-tour sa Tehran para maramdaman ang hagupit ng mga kaganapan doon. Magpakarga ka lang sa QC, magbayad ng kuryente sa Cebu, o bumili ng isda sa palengke sa Davao, at siguradong damang-dama mo ang sumpa ng tensyon sa gitnang silangan sa bawat sentimong ilalabas mo. May kasama ng geopolitical tax ang bawat binibili natin tuwing nagkakagulo ang mga bansang may langis. Parang service charge na wala namang service. Kaya kahit mukhang malayo ang mga sanction na yan, mabilis pa sa alas 4 na nagiging bangungot yan sa ating sariling ekonomiya. Sa mundong ito, walang ligtas sa taas presyo ng enerhiya kahit gaano kapakalayo sa gulo. Buhay na buhay pa rin ang Iran dahil sila mismo ang may-ari ng gripo ng langis. Bihasa na silang umiwas sa mga parusa, may sarili silang palengke na kayang tumayo mag-isa, kontrolado ng gobyerno nila ang lahat. At ilang dekada na silang sanay sa ganitong laro. Ibang usapan sa Pilipinas. Wala tayong sariling balon ng langis na pwedeng gawing unan o panangga kapag nagkaka-leche-leche na sa labas. Umaasa lang tayo sa abot ng iba pagdating sa enerhiya. Pag tumaas ang presyo ng langis sa world market, sinalo na natin lahat ng dumi ng walang kahit anong proteksyon. Ito ang malaking butas sa ating ekonomiya na pilit nating itinatago. Kaya ang real talk dito, hindi natin kailangang matutong mabuhay sa ilalim ng mga sanction na parang Iran. Ang dapat nating matutunan ay kung paano hindi maging masyadong marupok tuwing may gulo sa supply at presyo ng enerhiya sa mundo. Bilang bansa, paano ba natin gagawing shock-proof o kahit shock-resistant man lang ang ekonomiya nating parang laging nasa bingit ng bangin? Kailangan nating isipin kung paano ililigtas sa mga Pinoy mula sa mga desisyong ginagawa sa mga aircon na boardroom sa Washington o sa mga oil fields sa gitnang silangan. Ang pag-intindi sa mga panlabas na panggugulo na ito ang unang step para makabuo ng pambansang diskarte sa enerhiya at pera na hindi basta-basta matitibag. So, ano na nga ba ang mga pampatalino na steps na dapat nating gawin? Una, kailangang matuto ng Pilipinas na huwag maging loyal sa iisang source lang ng kuryente. Hindi pwedeng sa iisang rehiyon lang tayo nakaangkas na parang linta. Pangalawa, baka naman pwedeng dagdagan ang ating mga reserba ng gasolina para hindi tayo nganga kapag nagkagulo na. Pangatlo, seryosohin naman ang paggasto sa solar at hangin, hindi yung puro drawing lang para may seguridad ang bulsa natin at hindi lang para magmukhang environmentalist sa social media. Pang-apat, ayusin na yung bulok na public transport para hindi lahat kailangang magkotse at magsunog ng mahal na krudo. At syempre, kailangan ng gobyerno ng paraan para hindi agad tepok ang mga mahihirap tuwing nagpapamahal ang mga oil companies. At dagdag pa rito, kailangan ng mabilisang diskarte sa palitan ng piso at inflation kapag nagsimula ng magbardagulan sa Middle East. Buhay pa rin ang Iran kasi napilitan silang maging independent kahit walang gustong makipagkaibigan sa kanila. Pero ang Pilipinas, hindi dapat naghihintay na maging abo muna bago matutong kumuha ng pamatay-sunog. Ang bansang mahilig mag-import ng kuryente, gaya natin, dapat handa na bago pa sumipa ang presyo. Hindi yung kung kailan linggo-linggong nagugulat ang mga driver sa gasolinahan ay doon lang mag-iingay. Ang pagiging proactive o yung hindi pagiging petics bago ang sakuna, ang tunay na flex ng isang matatag na ekonomiya. Para tapusin ang usapan, hindi naman na-delete ang Iran ng mga sanctions dahil ang ekonomiya ay hindi lang puro numero at drawing na graphs na pang-display sa papel. Ang ekonomiya ay network ng mga taong diskarte lang malakas, mga kalakal, mga nakasanayang gawi, mga underground na ruta, at ang walang kamatayang talent ng tao na lunukin ang hirap at pasakit. Ang ganitong resilience ay nakaka-amaze kung titingnan sa libro ng behavioral economics. Pero sa totoo lang, ang mismong pagiging matibay na ito ang simula ng kanilang sariling trahedya. Dahil ang buhay pa ang Iran, hindi ibig sabihin na petiks at hayahay na ang buhay ng mga tao doon. Ang pagiging survivor sa papel ay madalas na takip-butas lang sa tunay na kalbaryo sa realidad. Pwedeng hindi tuluyang mategi ang isang ekonomiya, pero kaya naman nitong ikulong ang isang buong henerasyon sa walang katapusang taas presyo, kawalan ng matinong trabaho, at kinabukasang kasing dilim ng kape. Ito ang pinakamasakit na plot twist sa mahabang gera ng ekonomiya.
Ang pag-adjust ay nagiging isang marathon ng pagtitiis na walang finish line. Yung energy na dapat sana ay para sa pag-asenso na uubos lang sa araw-araw na pag-iisip kung paano ba hindi mamatay sa gutom. Babala ito sa lahat. Okay lang maging matibay sa krisis. Pero ang mabuhay sa permanenteng krisis ay shortcut lang para maging bansot ang buong lipunan. Ang drama ng Iran ay isang major lesson para sa ating mga Pinoy. Sa mundong ito na feeling close lahat dahil sa globalization, tempen, huwag mong isiping safe ka porke, malayo ka sa mapa. Akala mo siguro dahil nasa kabilang dulo tayo ng mundo, ligtas na ang beauty mo, pero maling-mali ka. Isang pirma lang ng sanction sa Washington, isang barkong may dalang langis na naligaw sa Persian Gulf, ang pagiging wais ng China sa pagbili ng murang krudo o yung biglaang bardagulan sa Strait of Hormuz, lahat yan, kahit gaano pa kalayo, ay raraket sa mahabang supply chain at sa huli, sa bulsa mo rin ang bagsak kapag nagpagas ka o namalengke sa kanto. At kapag ang tsunami ng krisis ay humampas na sa ating mga dalampasigan, huwag mo nang itanong kung anyari na sa Iran. Ang totoong tanong na dapat mong ikabahala ay mas personal at mas masakit sa bangs. Ang tanong ay, handa ba ang Pilipinas o nganga na naman tayo habang tayo ang sumasalo sa bill ng World War sa ekonomiya na wala naman tayong kinalaman? Ito ang challenge sa mga lodi nating policymakers, sa mga negosyanteng feeling bida, at sa bawat pamilyang Pinoy na pilit nag-a-adjust para sa future. Ang paghahanda ay hindi na choice. Requirement na yan sa mundong mas magulo pa sa love life mo. Sa dulo ng usapang behavioral economics, kitang-kita kung paano nagiging survival of the fittest ang lahat kapag gipitan na. Ang Iran ay naging literal na lab ng mga taong expert sa diskarte dahil sa sobrang hirap. Pinatunayan nila na ang market ay parang tubig hahanap at hahanap ng butas para makalubot sa mga harang. Pero nakita rin natin ang resibo ng hirap isang bansa na imbes na mag-level up, ay naubos ang talino at energy para lang hindi malunod, sa halip na gamitin ito para lumangoy pasulong. Para sa atin, ang pag-intindi sa mga incentives at risk premium na yan ay parang salamin para makita natin kung gaano kalabo ang mga sarili nating diskarte sa harap ng mga banta sa labas. Panahon na para itaas ang level ng chismis natin sa ekonomiya. Hindi pwedeng bahala na si Batman o aasa lang sa ayuda kapag andyan na ang sakuna. Dapat kalampagin ang mga lider para sa mga batas na magpapalakas sa immune system ng ating kaban. Yung bilisan ang paglipat sa renewable energy para hindi tayo sunod-sunuran sa presyo ng krudo, suportahan ang sariling atin para hindi tayo laging nakaasa sa import at gumawa ng matibay na safety net para sa mga kawawang sektor. Ito ang mga investment na magliligtas sa atin sa susunod na world shock. Ang kwento ng Iran ay paalala na ang pagtitiis ay may limitasyon at ayaw nating umabot sa point na ang tanging choice na lang natin ay ang lunukin ang lahat ng hirap. Sa huli, ang ekonomiya ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa survival, pagiging flexible na parang serkero, at kung paano magpanggap na kalmado ang mga tao sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Ang hindi pagkamatay ng ekonomiya ng Iran ay patunay lang na sadyang makunat ang mga tao, pero isa rin itong nakakadepress na paalala na may hangganan din ang pagiging punching bag sa ilalim ng walang katapusang pressure. Para sa Pilipinas, sana naman itong mga lesson na ito ay magsilbing sampal sa katotohanan para maging handa tayo. Hindi puro resilience na lang ang puhunan. Huwag na nating hintayin na malunod ng tuluyan ang ating lokal na ekonomiya sa alon ng pandaigdigang krisis bago tayo matutong gumawa ng sariling bangka imbes na umasa sa milagro. Ang tunay na flex ng ekonomiya ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katagal magpakamartir sa hirap, kundi sa kung gaano ka kabilis umiwas sa gulo bago ka patamaan. Salamat sa panonood at patuloy nating busisiin ang mga hidden forces na nagmamanipula sa ating mundo habang tayo ay busy sa pag-scroll.